Isa pong pinagpahalang umaga po sa bawat isa, 'no. Mga kapatid, nais ko lang po sa inyong maibahagi ang bidyong ito, mga kapatid. Ito po'y patungkol sa salita ng ating Panginoon na ito'y matatagpuan po natin sa Book of Exodus chapter 17. Kung pamilyar po kayo sa senaryong ito po yung senaryo na kung saan si Moises po at si Joshua ay lumaban sa mga Amalek, 'no. Ang senaryo pong ito, mga kapatid, si Moises po ay inutusan niya si Joshua na mamili ng pinakamagaling o pinakamahusay na makakasama niya sa pakikipaglaban sa mga Amalek. At nung pong nandun na po sila sa battleground, si Joshua po ay nandun at nakikipaglaban, at si Moises naman po ay nasa taas ng burol. At ang senaryo pong ito, mga kapatid, habang tinataas po ni Moises ang kanyang tungkod, ang mga Israelita o sina Joshua po at ang kanyang mga kasama ay nananalo po sila against sa Amalek. At sa tuwing pong binababa ni Moises ang kanyang tungkod o kanyang kamay, ito po ay natatalo at nananalo po ang mga Amalek. Mga kapatid, sa ating pong mga buhay, no, hindi po natin wag po nating isipin na dahil po sa ating kagalingan, no, o sa ating husay sa ating buhay, tayo po ay kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng bagay na meron tayo. Actually, ang ating laban po sa ating generation ngayon ay it's about flesh, it's about spiritual battle, mga kapatid. At that time kasi ang laban po nila is physical, hindi siya spiritual, is almost physical. Sila yung nagpapatayan physically. At sa atin po kasi, at as a Christian, mga kapatid, as a generation, at sa atin po ay nagkikipagbaka po tayo spiritual. So, ano yung magiging armas natin, mga kapatid? So, kailangan ang nice lang po ng Lord na atin pong makita rito, mga kapatid. Hindi dahil sa husay ni Joshua, hindi dahil sa talim na espada ni Joshua o mga Israelita kaya sila nanalo, mga kapatid. Ito po dahil ito'y tinataas ni Moises ang tungkod. At take note po, hindi po dahil sa tungkod, mga kapatid, kaya nananalo din sila. Is dahil po nananalo sina Joshua at ng buong Israel against Amalek ay dahil po si Moises po ay nananalangin po siya sa Panginoon. Nananalangin po siya sa ating Panginoon, humihingi po siya ng gabay. Nag-i-intercede siya. Ini-intercede niya si Joshua para po manalo. At sa tuwing binababa naman po ni Moises ang kanyang tungkod, siya po ay nanalo. At meron pa doon po, mga kapatid, dumating yung time o oras na nangawit si Moises, di ba? So, may dalawang kasama niya doon na umalalay. So, mga kapatid, in our prayer life, sa ating panalangin, I think kailangan po natin ng prayer partner sa ating mga buhay. Hindi po natin pwedeng sabihin na kaya ko to. So, yun yung nakikita kong puntos na kung saan marahil kailangan natin ng prayer partner o mga kaibigan natin. Even I know our pastor, our elders, our overseer na nananalangin sa atin, sila po nagpapanal, nag-intercede sila, pinag-intercede natin, ini-intercede nila po tayo po one by one. Tayo po ay magkaroon ng wisdom at tayo po yung lahat po ng pagsubok na ating trials na ating nararanasan sa araw-araw ay ma-overcome po natin. Yun po yung ginagawa ng ating mga pastor o ating mga elders. Tayo po ay pinapanalangin ng bawat isa. So, yun po, mga kapatid, yun nga, huwag natin isipin na kaya natin dahil sa ating kalakasan, dahil sa ating talino. Lagi po natin isa lang alang na we need the guide of Holy Spirit, ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. So, paano po natin makakamtan to? Kagaya po ni Moises, tinataas niya po ang kanyang kamay. Tinataas niya po yung kanyang tungkod upang mag-intercede si Joshua para manalo sa battle na ito. So, maging po tayo, mga kapatid, we need Jesus, we need talk, we need intercede ourselves sa ating Panginoon, our provider, our shield, our protection, no?
our victory. So kailangan po natin i-intercede ang ating sarili, ourself sa ating Panginoon. Hindi lang basta-basta tayo ay lalaban, and ask for wisdom, understanding kung paano natin ma-overcome yung mga temptation, mga pagsubok sa ating mga buhay. And huwag po natin isipin na kaya natin to, na sa ating saganang kalakasan, maging tulad ni Joshua, mga kapatid. So instead to make the battle, instead to grab na makipag one-on-one tayo against flesh, against man po yung mga pagsubok na to, temptation, let pray and tayo po'y lumuhod sa ating Panginoon and ask wisdom, mga kapatid, kung paano po natin ma-overcome ito. Yun lang po, mga kapatid. Huwag po natin isipin po natin na kailangan po natin i-intercede ang ating sarili. No, i-intercede natin ang ating sarili. We need prayer, more prayer, mga kapatid, sa ating Panginoon, upang sa ganun ma-overcome po natin lahat ng ating mga pagsubok sa ating mga buhay. Huwag po natin sabihin na kaya natin to, and we say instead na kaya natin to dahil kasama natin ang ating Panginoon sa ating mga laban sa mga buhay. Yun lang po. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mga kapatid, hinihingi ko po ang inyong suporta. Please subscribe to my YouTube channel, Adonai Channel. At kung kayo po ay bago lang dito sa video, please subscribe na din po at i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Yun lang po, mga kapatid. God bless more po.